Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na tayo sa Treb versus Ets. So exciting kasi first time kong mapapanood si Treb. Syempre aware naman ako na siya ang ikalimang kampiyon ng FRBL. So sino-sino ba ang naging kampiyon na ng FRBL? So una dyan si Raffian, Dave Denver, Lord Manuel, Joss, at yung apat na yon, lahat yon nasa flip top na. At syempre looking forward na rin tayo kay Treb na makakasali na rin to, no? Siguro by next year possible 1 minutes na to si Treb. Pero yun, bakit exciting? Kasi kakakampiyon lang ni Treb sa 1 up 5 at sa pagkakalam ko talo siya kay Kilan sa unang battle niya sa Motus, talo siya kay Kilan. So andun na yung andun yung momentum 'di ba? Dala ni Treb yung momentum na kaka-champion lang niya tapos pasok siya sa ibang liga or pasok siya sa bagong liga which is Motus. Then 'di ba? Andun yung momentum na kaya ko pa rin manalo dito. Pero naging kabaliktaran Natalo siya kay Treb and di ko alam kung sino yung panalo dito or matatalo dito. So exciting, 'di ba? 0-1 na si Treb sa Motus. Si Ets naman putya, tropa yan si Ets. Ilang beses na nating na-review yung mga battles niya. So shoutout Ets. Nakita rin kami ni Ets nung finals ng Insane. Isa rin siya sa judge nung battle na yon ng finals na Dave Denver tsaka Blazer. So ayun, hindi ko na papahabain pa yung insights natin kay Ets. Ilang beses na natin siya na-review. Exciting ako sa style ni Treb kasi mas mauuna pa nating mapanood yung battles niya sa Motus kaysa yung 1 up run niya, diba? Kasi by April pa yon. Pero pagtatahitayin ko na lang yon pag natapos natin reviewin. So yun, Treb versus Ets. Shoutout sa dalawang MC, shoutout sa Motus, shoutout kay MZite. So game. Nanalo si Treb. Pinili niya mauna si Game, Ets. game. Unang banat para kay Ets. Ultimo 3. Pakinggan natin. Binigay sa akin kampiyon ng FRBL. Sa kanila ay bida to, siya raw ay kagalingan. Nakakabilib daw mga tira mo at palagsa palitan. Pwes para sa'yo lahat ng linya ko, wala nang pahagingan. At dahil di ako sinipot sa liga nyo, ikaw mapagbabalingan. Kampiyon ka? Kaya dapat katakutan sa Motus? Ha? Di bali na iho, baka nakakalimutan mo lahat ng champion sa inyo, binadibag dito. Sabi niya kay Kilan. So, lahat ng champion sa inyo binadibag dito. So, grabe naman yung bodybag. Diba? Hindi naman sa bodybag, no? Natalo sa Motus. Yes, agree. Talo si Dave dyan against Casper. Talo si Joss against Katana. Diba? Then talo si Trev against Kilan. So si Raffian na lang yung hindi bumabattle dito Pero I think may
parang kailangan si MZ yung lumaban kay Raffian kapag sa Motus. Mangyayari kaya yun guys, Raffian MZ sa flip top? Ano sa tingin nyo? Pero ayun para sa akin ang exage lang nung binadebug. Hindi naman bodybug, grabe naman si Eds. Panalo, yes. Talo against Casper si Dave Denver. Ano talaga yun? Dikit pero Casper yon. Hindi ko na nga maalala kung sino yung boto ko dun eh. Then yung Joss Katana, dikit din yon, pero sa pagkakaalam ko Katana yung binoto ko dun. Tapos yun nga, yung Killan Treb hindi ko pa napapanood. So yun. Champion sa inyo, binadibag dito! Sabi niya kay Killan, kaya raw siya pumasok ng Motus kasi wak lahat ng MCs. Tapos uubusin niya daw lahat. Ang bisa masyado. Panoorin nyo guys, Treb versus underprepared na Killan. Boom! Talo. Di siya nanalo. Wak pala lahat ng nandito eh. Tapos sumali ka pa. Wow, ang galing! Bobo ka ba? Di mo alam ibig sabihin nun? Wak ka na rin? Yabang-yabang! Yabang-yabang mo, di ka nga umubra kay Killan. Binigyan ka na ng malaking break, ba't di pa sikapin? Tapos ngayon, para makabawi, ako naman ang ibig makain. Hoy, kahit magsisiwala rin, gising ka na rin dahil kung di mo na-kill si Killan, Killan kakikilalanin. Ha? Okay. Gising ka na rin. MZ, wag mo na rin tong ipilit hasain, mabilis yan mamain. Naglitawan tong mga big fish sa flood, Asan? Bakit ipis lang sa amin? Sobrang ganda ba ng run mo sa kabila, kaya ka feeling malalim? Kung sa karera mo, ito na ang simula, gago finish ka sa akin. Ganda nun Hindi ko alam ba't wala nag-react doon, pero appreciated yun, Eds. Nagustuhan ko yung linya na yun. Itong part na to. Naglitawan tong mga big Part na to. Itong part na to, solid to. Hindi ko alam kung ba't wala nag-react, hindi nyo ba na-appreciate yun, pero puta, ang lakas nun. Asan? Bakit ipis lang sa amin? Sobrang ganda ba ng run mo sa kabila, kaya ka feeling malalim? Kung sa karera mo, ito na ang simula, gago finish ka sa akin. Agresibo ako. Agresibo ka rin. Well-rounded ako. Hoy, wait lang, mamaya na kayo Agresibo ako. Agresibo ka rin. Well-rounded ako. Well-rounded ka rin. Oo. Pareho tayong battler na subok. Pero alam mo pinagkaiba natin? Wala akong nakakabader na buhok. Sa ganyang buhok pare, dapat di ka na nagrarap. Walang biro ka, Ines. Sobrang puti ng buhok mo, ginagawa mo na lang dapat dito nagchiches. Sobrang puti ng buhok mo, ginagawa mo na lang dapat dito nagchiches. Pag umuwi yan ng bahay, aba si Iho mabilis. Kaso si nanay at tatay nalilito kung sino magbibless. Leche ka? Tignan mo nga style mo sa battle, reload replica. Mukha ka ng matanda, ganun pa napili mong estilo? LT umaawit pa rin kahit maputi na buhok. Sige Repa, gets kita. Pero hindi kasi Ray Talavera, Ray Valera, pwede pa. Kaya para sa akin, hindi ka malupit. Tingin ko sa'yo, kadiri ka lang gago. Buhay na patunay na ang pagiging maputi hindi nakakagwapo. Pinuruhan kita sa buhok mo, aping-api ka ba? Oo, binunot ko lang puro puti, kaya nga gusto niya na sumabat kanina pa. Alam kong excited ka na yang iribat. Sige, kupal, pakipakita nga. Patunayan mo sa aming lahat na kapag usapan ay uban, kating-kati ka na. Okay. Wala akong pakita nga kung ikaw ay todo gumaling. Kahit wala tayo sa Motus ngayon, gago no hold bars mamen. Kung matalino ka talaga, hindi ka dapat solo dumating dahil ang branded ay bahay ng pulo, kaya home court ko pa rin. Di mo magustuhan tong tagpo. Kung ayaw mong mabayas, takbo. Huwag ka na magulat-gulat sa ganto. Dahil binulungan to ng mga staff ni Papa Benji na mag-usap-usap pag rounds mo. Check na natin yung style yung style. Okay. Agresibo si Eds Ngayon ko lang ulit napanood si Eds. Huling battle niya na napanood ko, I think yung dalawa pa sila ni Joss. Tama? yun pa yung huli. PSP pa yon. So, tagal na. Props kay Eds, nagustuhan ko yung part na marami daw
pausbong sa or sa FRBL yung linya na yon. Bakit ipis lang sa amin? Tapos maganda ba yung run mo sa kabila? Kaya yun, 'di ba? So maganda yung punto nun. Maganda yung punto at the same time alam mo yung or magigets mo eh. Kasi yun nga, nabanggit ko nga kanina, yung mga yung champs, yung mga naging champs sa FRBL kapag lumaban or bumattle sa Motus, yung mga sa debut battle nila talo eh. 'Di ba? Dave Denver nga against Casper, champ versus champ. 'Di ba? Alam ko katsa-champion lang ni Dave noon sa 1-up. Then si Casper, alam ko hindi ko alam, I mean ang dami kasing titulo ni Casper, 3 kasi yun eh. Ikisan, Scene Zone, tsaka ano yung isa? Nakalimutan ko na kung ano isa. So hindi ko alam kung anong titulo yung kakakuha lang ni Casper that time. So it's a champ versus champ, 'di ba? Then natalo si Dave. Then yung kay Joss naman tsaka Katana, katsa-champion lang din ni Joss nung time na yon against Killua. Ganda rin ng battle na yon. Tapos grabe rin yung pinakitang performance ni Katana nun. Tapos ngayon yung kay kata-champion lang din ni Trev, tapos lumaban sa Motus, natalo rin. So yung tatlong champs ng FRBL sa debut battle nila dito sa Motus, natalo. So yun yung pinagugutang punto or yun yung reference din ni Eds sa ano na yun. Kaya para sa akin mabigat yung ano na yun eh, yung linya na yun eh. Ang hindi lang talaga bumattle dito si Lord Manuel, pero alam ko nakausap ko si Lord Manuel nung alam ko sa chat or hindi ko na maalala pero matagal na. Sabi ko, gusto mo bang bumattle sa Motus? And sabi niya wala namang daw problema. So ano lang, kung siguro ang pinupunto ni Manuel nun is kung alokin, okay, kung hindi, okay. Parang ganun. 'Di ba? So, 'yun. So, pakinggan natin si Trev kung anong estilo meron siya. So, game. Kay Eds, props. Agresibo, epektibo. Then gusto ko rin yung mga yung ibang mga nasilip niyang angulo for Trev. Diba? Yung kulay ng buhok, I don't know kung ano talaga yan. Para sa akin, feeling ko kulay eh. Kulay ba yan? I don't know eh. Diba? Kulay, baka nagpakulay lang si Trev or ganyan ba talaga, puti yung buhok niya. We don't know. Game! Galing! Bago ako magsimula mga boss, gusto lang kita i-congrats kasi pinag-groom ka ni Diyos. Game? Pinakawalan mo agad tong alaga mo, parang mga ngagat, brother. Pues sakal sa leeg hanggang tuluyan na siyang mag-suffer. Get down on your knees, parang ako ang master. Galing kalye pero ako pa rin ang mas gangster. So better watch this dog getting manhandled. Siya si Eds, ang rapper na pumatol sa Inday. Kung ating iisipin ang labo, nagagalit yung nanay at nagsilbi niyang amo. Pinalaki ng maayos, malinis pa yung trato. Laging pinapaliguan, may dog food at kulungan. May sarili na plato. Nung nalaman kong pumatol ka kay Paldogs, ako'y nandiri masyado. Isang chow-chow na na-inlove sa isang galisi na aso. Pumatol ka kay Paldog sa harap nyo mismo ay namin. Pag mo nang papakawalan niya na, baka mapunta pa sa amin. Gustong gusto niya mukbangin, putya yung taste alanganin. Kamukha mo nga si Elineo TV, puro madudumi kinakain. Gago. Uy, sama na ugali niyo, de. Pero matinuyan si Paldogs. Di yan kalad-karing babae. Ganyan lang talaga yung mga chow-chow, mahilig kumain ng tae. Gago. Ano nagustuhan niya kay Paldogs? Wala. Mabait. Di ba may jowa yung aso ay tao, tas ito yung pinalit? Parang malala na sakit, dapat na rin magpa-check. Putya, ang arting chow-chow, gusto lagi nakabit. One time, nag-apply to ng trabaho. Lumuwas galing Romblon, putya, pormadong-pormado.
Pagtapos ng interview, tuwang-tuwa siya at ganado. Nung sinabing may privilege, biglang pumunta sa banyo, tinawagan yung nanay. Sabi niya, "Ma, magkakabahay na tayo." Gogo. Privilege. Sinabing, "Di ba ganyan estilo mo sa battle? Mga chismis lang na angle. Alam kong mag-iimbento ka tungkol sa..." Hindi ko alam kung di ba nila nagets yun, pero gago. Privilege, gago, kupal. Si Platito natatawa dun, no? Bahay na tayo! Sinabing, "Di ba ganyan estilo mo sa battle? Mga chismis lang na angle. Alam kong mag-iimbento ka tungkol sa GF, pamilya, pero hindi yan magmamatter. Sige, lumagpas ka sa linya kung nakahanda ka sa disaster. Hindi ako magdadalawang isip, patayin ka, Eds! May tanong din ako after. Kung mas gugustuhin nyo ba si John Wick pag hindi na siya dog lover?" Okay. Pansin mo, hindi ako nag-lock ng profile, GF ko, pati family member, hindi naman sa pangano. Sinadya ko lahat ng yan para may laban-laban ka naman kasi yun lang yung kaya mo. Time? Time, banat, Eds. Okay. Anong masasabi natin sa performance ni Treb? Sa performance, agresibo eh. Agresibo siya doon. Ayun lang yung una kong napansin at nakita sa performance niya. Agresibo. Gusto ko yung delivery, gusto ko yung boses, I mean, tama, yung boses kaso paos eh. Pumipiyok eh, 'di ba? Pero gusto ko kung paano dinideliver ni Treb yung mga linya niya against Eds. Gusto ko rin kung yung mga gestures niya, palaban, tol. Palaban, agresibo yung estilo neto ni Treb, 'di ba? So round 1, bigay ko ng tabla yon sa 8. So epektibo yung ginawa ni Eds doon, epektibo yung mga angulo, mga reference na binato niya for Treb. Pero hindi mo rin pwedeng i-disregard yung pinakita ni Treb dito. Para sa akin, naging maganda yung tapatan nila. And mahirap malaman or mahirap timbangin sa ganong estilo. Kasi para sa akin, walang lumamang dun eh. Pantay talaga sila dun. In terms of written, sa content, sa style na agresibo si Eds, agresibo rin si Treb, effective yung mga ginamit ni Treb, effective din si Eds. So mahirap tansyahin kung saan lumamang yung isang MC. So I think the best way to judge this round is give it a tie. So round 1, 8 muna. Baka may humiwalay dito sa rounds 2 and 3, pakinggan natin. Panoorin natin kung sino yung unang lalaylay, kung sino yung aangat. Pero round 1, I can tell eh. Tabla yun para sa akin. Pwede ba mag-rebat? Try ko lang. Di ko jowa si Paldogs. Fans ko yan. O diba? Tas chow chow. Nice one. Tinitira mo yung fan ko. Tawag dyan, chow fan. Ah! Yo! Laban niya kay Blizzard. Winner play niya yung Indian. Sa Indian, mananalo. Hoy! Indian? Parang familiar sa akin yung line na to. Siguro yung Indian mo nakatira sa Saudi Arabia, no? Shit to! Ganun ka kabobo maghain ng intro? Kung pinanganak ka sa India, alam mo, tatawagin kang Indio! Bobo. Meron ba ulit yun? Sabi niya kay Blizzard. Eh ano kung di ako dumadayo? Maangas ka niyan? Gusto mong bumaba ako? Para saan? Eh! Angas ng tira mo eh, no? Transport strike? Paano ka nagkampiyon sa bakbakan? Katangahan mo nakakalat. All 3 rounds pa nakuha mo, bumalik yung gigil ko, salamat. Yung wordplay mo sa jeep, hirap ako na mapatawad. Kung lumusot ka kay Blizzard sa 1, 2, 3, pes ngayon ka magbabayad. Pag may event na paparating sa battle rap, matik elibs agad pag ets. Major League o minor league, you name it, basic lahat, I'm great. Maraming nag-aabang sa'yo,
So fucking what? Basic na lang yang, petics na lang yang Treb. Ako yung maluit na tumatapos ng hype. Kendrick Lamar kay Drake. Ha? Average ng views mo sa FRBL 6K lang, mate. Nakukuha mo ba yung tumatatak na essence? Kapal na mukha mong sabihang di mo kilala si Jake, hindi ka nga umaangat sa 7. Ooh. Halatang Tangina. Angas nun, Eds. Gusto. Nagulat ako sa ano na yon, sa reference na yon. Solid yun. Uzen Oz. Scale lang, mate. Nakukuha mo ba yung tumatatak na essence? Kapal na mukha mong sabihang di mo kilala si Jake, hindi ka nga umaangat sa 7. Ha? Halatang Looney style ang hulmahan ng putang inang to, ikay huli bay. Sobrang pussy right? Ito ba ihaharap mo? Pesa ko yung bully site. Oo, ikaw ay rooking wild pero stupid guy. Ako pag nag-perform feedback ng tao, sulit live. Wala na kaming pake sa loobin mo. Magtali ka sa leeg, dapat yung lubid tight. Dahil ang gusto naming makitang side mo, Treb, ay suicide. Sobrang slow ka, tol. Pinakitaan ka ng mga linya na quotable. Ha? Habol mo lang dito, magpapansin. Ako maging GOAT ang goal. Huwag nyo na akong ihahanay sa hindi ko kasing lupit. Por favor, sobrang gaan mo na, dali mo pang patiklupin. Portable! Yan ang pinagkaiba natin. Mga linya ko matalas dahil aking pinanday. Daan ko papunta lang sa pangarap, yun lang ang tanging binaybay. Kaya intindido ko init mo sa akin. Alam ko, ayaw mo lang magpakita ng battle na laylay. Kasi gusto mong mapansin ka sa eksena dahil kumukuha na ulit ng rapper si Ai. Agresibo pa rin. Alam mo kung ano yung masasabi kong haymaker doon? Yung 6K lang yung average ng views, tapos ang kapal na mukha na hindi kilala si Jake, hindi ka nga umaabot ng 7. Actually, dun pa lang tapos na. Tinapos na ni Eds yung battle, no? Ayun yung pinakabigat na linya ni Eds sa round 2. At sobrang epektibo nun at sobrang wasak si si Treb doon. Na, yun nga, dudamat eh. Nagdudamat si Eds, no? Na nasilip niya pa yung ganung angulo. Tibay rin talaga ni Eds, no? Na ito yung average niya, 6K lang. 'Di ba? So, alam mo yun, nagdudamat talaga siya doon, tol. Kung paano niya na-compute yun, 'di ba? Tapos biglang nag-come up sa hindi ka nga umabot sa 7. Galing nun, ang galing nun. Namangha ako doon. So, shoutout kay Eds. Round 2 ni Treb, pakinggan natin. Pero yung round 2 ni Eds, ayun lang yung masasabi ko. Consistent, 1 and 2. At mas nagkaroon lang ng mas mabibigat na linya si Eds against against Treb. Uli ay. Bobo ka. Time, wala akong round 2 eh. De, joke lang. Manonood ako sa ahon, paano tako mamagkampiyon? Damn. Ayun, kangkong. Deserve. Mayabang kasi kayo eh, no? Mga kupal. De, joke lang. Di na para pumatol. Alam nyo ba mas malala doon? Ang nag-champion, yung kamukha niyang si Atoms. Alam mo yung mas masakit? Hindi kasi nipot ni Chanel. Yun yung masakit, mas masakit. Hindi nakapunta kasi may sakit. Anong pakiramdam? Na yung kalaban mo may nararamdaman tas hindi nagparamdam. Ano, di ka nakaramdam? Di kasi nipot ni Chanel. Kasi may issue ka sa triangle. Uy! Inuubo lang yung tao. Intindihin mo rin easy. Sabi niya, body bag yan sa akin, madali lang majiji. Pero nung araw nung battle, parang bigla siya nagsisi. Naisahan siya nung channel, pinalabas na lang na may TV. Bobo ka kasi, kaya di ka na sinipot. Salamat ka, sinipot pa kita. Pero vlogger yan si Eds. Di naman sa pagbibida. Meron yung segment, A Day in a Life, kung paano makitira.
Kaso gangster yan sa Pasay. Pero para sa akin, mahina ka pa. Lagi pa yang nakadurag. Bakit? Niga ka ba? Lagi pa yang nakadurag. Bakit niga ka ba? Yung tinatawag nyong chow, ang tatawagin yung champ. Mr. Champ. Tanga, chow-chow ka pa rin! Nakatungtong lang ng PSP, umaasta ng old guard yan. Battle of the night kami sa Gapo. Tanga, si Jonas lang. Yung pang-asar niya sa'yo ni Jonas, bibit-bitin mo na habang buhay. Kahit saan dumigma. Kahit saan dumigma. Niyayabang yung achievement na di naman siya may likha. Kahit ikaw na bodybag at napahiya sa gitna nung sinabihan kan chow na asar siya bigla. Sinadya kong iklian yung oras kahit maolas ako. Sa round 3, pag-usapan natin yung 1 minutes na nagbigay ng trauma sa'yo. Yo! Okay. Ayun na. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, baka sa rounds 2 and 3 makita natin kung sino yung umangat, kung sino yung bumaba. At nakita naman natin na consistent si Eds. So, feeling ko mas lumakas pa si Eds sa round 2. Diba? Then, round 2 naman ni Treb, laylay. No? So, lumaylay siya doon. Hindi ko ma-feel yung mga punchlines niya. Hindi ko alam kung saan yung tumatama. Well-constructed naman, pero pagdating sa pinaka-punto, humihiwalay eh. Ang ganda ng mga setup niya, tapos hindi nagpe-pay off yung fourth line or yung pinaka-punchline. So, kumakalas. So, tapos yung performance niya pa, nag-i-stutter pa siya. So, hindi rin nakatulong yun. So, ayun. Malinaw. Round 2, bibigay ko yun kay Eds. Bigyan natin ng hindi ko alam kung ano yung score ko eh. Kung 8 or 9 eh. Hindi ko alam kung ano yung score ko. Pero, nakita natin na naging malayo yung agwat noon. So, it's a 9-7 in favor of Eds. So, 8 and 9 for Eds first 2 rounds. So, that's at 17. Then, kay Treb naman, meron siyang 8 and 7. That's 15. Up by 2 points si Eds dito. Round 2, malinaw na nakuha ni Eds yun. Round 1, dikit pa. Ano pa eh. Either way pa. Pwedeng kay Eds, pwedeng kay Treb. It's preference mo na lang. Pero ako, wala talagang panalo dun sa round 1. Tabla talaga yon. Then round 2, nakita natin yung paglaylay ng performance ni Treb at pagiging consistent naman ni Eds. And ayun, round 3, pakinggan natin. Oh, nag-champion ka sa FRBL. Oh, di ako sinipot doon. Tulog ba to? Kasalanan ko ba, Treb, kung sa buong liga nyo supot kayo? Kahit ganyan mga sinasabi mo tungkol sa Tacoma, pare, tanggap kita. Hinaype ko lang si Casper at Espero, pero kasalanan ko ba kung tanga sila? Round 3. Yo. Mo ba? Namiss kita? Kasi hantungan 4 pa huling kita namin. Grabe nung live to Pogi. Bago ako mag round 3, gusto lang kita kamustahin. Long time no Yossi. Game? Game. Balita ako, nagpa-part-time ka sa palengke ah. Bossing, kamusta ang gulay-gulay? Kung si Malupiton kapag nababad trip, palaging sinasabi, kupal ka ba boss? Etong si Treb, palagi ring bad trip kapag matumal labanos. De, pero binibenta niya ngayon, damit na pro club na palakpakan! Gago. Kaso dalawa lang yung bumili. Kaya si Gago, di mo sasabihing may isip. Binibenta mo, pro club na, di ka man lang makaisip ng gimmick. Alam ko, balang araw makakaraos ka rin sa negosyo mo. Kasi people can change. Pero sa ngayon, habang di pa asensado, pare feel all the pain. Pati pag nenegosyo mo, ina-apply mo sa pagbabattle, pwede. Kaso need mo ng brain. Di yung mga linyahan mo rito, parang pro club mong tinda dahil simple and plain. Eto seryoso lang. Paano ka makakasampa sa flip top baliw ka na. Magpaparinig ka ng rounds mo, gusto mo kaya nigma pa? After hantungan, piniem yan ni Boss Arik. Treb, kung sakaling magkaka 1 minutes, game ka ba? Ang bilis niya mag-reply, sabi niya yun. Ayun na nga, salamat. Hindi pa pinibigay yung kalaban, si Gago nag-request, boss. Pakos ganay na agad. Saludo sa mataas mong pangarap sa battle rap at sa paglalaban mo ng karir.
Balang araw kapag tinuloy-tuloy mo yan, makakalaban mo si Kahir. Ako, may iilan akong laban na nag-choke, pero inagapan ko agad dahil nakakahiya sa Pasay at sa dinadala ko na nayon. Ikaw lahat ng laban mo may choke, pilit na wordplay, tapos nakapag-champion, gago malala yun. Kung wala ka ng gana sa yung passion, yung flip-top dreams hindi nasasang-ayon. Kung dito pa lang sa underground consistent ka nang nagkakalat, paano pa kaya doon? 1 minute? Sige, pag-usapan. Ha? Ayan, ang ina mo ha. Alam nyo ba, nung nag-PM sa amin si Sir Arik nun, nasaga po kami ng kakampi ko, dumidigma. Oo, sugatan pa bobo. Mas malakas ba material niya kaysa sa akin sa gabing yon o sinuwerte lang siya sa performance ni Pamoso? Alin doon? Pero imbis magmukmuk, lumaban pa ako sa pulo. Bumalik sa motos para tumindi pa iho. Habang wala pang binibigay sa flip-top, mananatiling nakatayo, hindi ako hihinto na ulitin yan mismo. Pinagbabasa ko sa Reddit, sa comment, yung iba gumawa na ng dummy account para bulihin na rin to. Kaya panis to sa akin sa tingin ko. Dahil kung wala ka pa sa big stage, tas naranasan mo lahat yung malamang tumigil ka rito. Ha? Okay. Porkit ba lumalaban sa ibang liga, tingin mo, ubos na skill? Ulul, mag-construction worker ka na lang para you know the drill. Oh, di ko hinahamak mga manggagawa natin na kung magsipag walang kupas, sadyang binala lang kita sa drill para makahanap ng butas, drill. Butas, chill. Matik na yan. Di na dapat itanong pa ang stupid. Dahil lang nakasanayan ko na drill ay ibaon ka ng paulit-ulit. Mundo ko to boy! Mali ka ng patimpalak na sinasalihan. Sibak ka insan, balik ka na sa iyong pinanggalingan. Maraming nag-aabang sa'yo sa pedestal. Fuck that! Mali kayo ng pinapanigan. At kung tingin mo sa laban na to warm up, tama, kasi di man lang ako pinagpapawisan. Pawis ka na nga, tanga ka. Kasi mo na. Okay. Ibang klase yung it's ngayon or baka dahil ang tagal ko nang hindi napanood si Eds kaya nanibago ako. Pero grabe yung pagiging agresibo niya dito. Solid yung mga performance ni Eds. Dun sa mga napili niyang angulo, hindi ko ito real shit, no? Hindi ko masyadong maintindihan yung ibang angulo kasi syempre ano yun, inside, 'di ba? Kumbaga sila lang yung nakakaalam nun, yung pag-PM ni Arik, 'di ba? So I don't have any idea on that. Pero kung paano naman na-deliver ni Eds yung linya na yon, convincing. So ayun lang naman yung napansin ko doon. Nagkwento lang si Eds ng experience niya. And for me, it's convincing on convincing kung paano niya dineliver yun sa atin. So, approve din yun para sa akin. Medyo nakulangan lang ako kay Eds ng epektibo or direct punchlines for Treb. Kasi, yun nga, sabi ko nga, parang ikinukwento niya yung na-experience niya. So, ako, ang hanap ko naman is mabigat na suntok for Treb, effective na haymaker for Treb. So, yun, nag-antay rin ako ng mga wordplay para, mga nameplay. So, pero hindi nangyari yun. Pero, yun yung mga ina-expect ko kay Eds. Pero, yun, nevertheless, maganda pa rin yung pinakita ni Eds dito. Nagulat nga ako kasi agresibo siya all 3 rounds tapos malinis niya pang na-perform, 'di ba? Sabi nga niya, 'di ba, may mga battles ang choke. So, ayun, in-expect ko na na malinis niyang maitawid at ayun naman yung nangyari. Kaya bawing-bawi rin si Eds dito. So, Treb, kailangan bumawi ni Treb. Pawis ka na nga, tanga ka. Kasi mo na. Ang lupit pa ng get up. You know the drill. 4-man set up. 4-man. Anong feeling, Eds? Habang sila Casper nasa ahon, ikaw sa bahay nyo nakahiga. Anong feeling na napag-iiwanan ka na, putya, di na nahiya? Nakapag 1 minutes, nakatrial din doon sa kabila. Sila hayay sa flip top habang siya umaasa pa rin makaisa. Rap na rap ka, tas sa batch 2, ikaw lang yung natira. Sila nasa big stage na at naramdaman niya inggit. Wala ka nang magagawa, dumikit man sumipsip. Lahat ng yung dinibdib, si Arik, di ka rin bit. Bukod tanging chow-chow na inayawan ng incheck.
Okay may ganong angulo si Trev nung laban nila 1 month ago. Pero kung gusto ko lang batiin si Eds ng congrats kasi kailan ba yon? March 29 ba? Yun, sa Sabado. Sa Sabado na may laban si Eds against R-Zone Ahon 3. So, yun, congrats kay Eds. Pero kung mapapanood nyo to, baka di ko alam kung kailan to, 30. So, kung mapapanood nyo tong battle na to, baka tapos na yung event na yun. Ganyan na pala ng tao pagsabik sa pera. Hindi man lang nakapag second sight kahit pabuelta. Mga kabatch niya nasa flip top na. Ano sakit barepa? Puwera kay Eds, kaya ayun siya yung na-Eds sa puwera. Okay. Puwera kay Eds, kaya ayun, nagsisi ka ba tol? PSP pa more. Ang malala, wala na rin pati PSP ngayong taon. Bobo ka kasi. Ang malala, wala na rin pati PSP ngayong taon. Tanggal ka na sa 2 liga, mapa PSP at flip top. Mga opportunity sinayang, wala man lang kaingat-ingat. Sumali rin niya ng 1-up. Talagang nagsusumikap. Naghahabol sa titulong, nakuha ko ng walang kahirap-hirap. Okay. Pagkat yan sa GC ng Tacoma bago sumali ng PSP. Sabi niya, baka meron akong pwedeng maka-2x2 kung sinong willing, G. Sabi ni Casper, manahimik ka dyan, Eds. DPD. Manahimik ka dyan, Eds. DPD. Solid daw ka nalang samahan, malabo nyong madismantle. Ewan ko pa kung ma-handle, mga nasilip kong angle. Marami kang kaibigan, maraming tropa sa battle. O ba't nung PSP gapo, wala kang Tacomang katandem? Okay. Di na panindigan yung image kung kani-kaninong boss pa rumakit. Atheist, pero nung walang-wala na siya, sa Diyos na lumapit. Kaso pinagpalit din siya. Yung tadhana, ginawa ng tanga. Diyos na... Ganda yan, ganda nun. Ganda nung linya na yun. 80 years, pero tapos sa Diyos na lumapit, which is si Diyos na naging kampi niya sa, ayun, against sa Jonas. No? 2 verse 1. Ayos yun. Ganda nung linya ni Trev na yun. Nagustuhan ko yun. Tacomang katandem! Di na panindigan yung image kung kani-kaninong boss pa rumakit. Atheist, pero nung walang-wala na siya, sa Diyos na lumapit. Kaso pinagpalit din siya. Yung tadhana, ginawa ang tanga. Diyos na nga lang kakampi mo sa lahat ng bagay, iniwanan ka pa. Diyos na nga lang kakampi mo sa lahat ng bagay, iniwanan ka pa. Bilang baguhan, naghahanap ako ng bagong style. Yan ang paawa nitong cool kid. Panay pandadamay ka lang naman. Anong espesyal doon, di ba useless? Binibaby ka masyado. Sa motos na spoon fed. Tama lang na nakikitira ka as you got no room for improvement. Meron kang generic lines at lumang style. Huwag mong hayaan lumabas ang aking kupal side. Between you and I say you must die. Parang Lebron James 2009. Kasaga, no regards for human life. Nagkampiyon sa mga liga sa unang try. Lakas. Labanan nyo ako sa... Lakas, ang lakas, puta. Lakas yung yung round 3 ni Trev. You must die. Parang Lebron James 2009. Kasaga, no regards for human life. Nagkampiyon sa mga liga sa unang try. Labanan nyo ako sa tournament at pakiusap site. Hindi ko pa kayong premyo para to sa next kong kaduelo. At sa first round ng pedestal, ilabas nyo agad yung... Time, okay ngayon. Ano yan? Ilabas si Espero? Yun yung yun yung pattern At sa first round ng pedestal, unang try. Labanan nyo ako sa tournament at pakiusap site. Hindi ko pa kayong premyo para to sa next kong kaduelo. Diba? At sa first round ng pedestal, ilabas nyo agad yung... Espero no? Gago. Time, okay ngayon. Tangay na, Espero yun Okay. Pero sa tingin ko hindi kasali si Trev sa sa pedestal kasi alam ko buo na, no? Buo na yung buo na yung ang aantay na lang natin is yung bracket kung sino-sino yung magkakatapat. Pero alam ko buo na, Fuego tsaka yung first four dun sa Fuego tsaka Tagpasan, yun
tsaka yung first 4, yung ang hirap ng round 3. Bibigay ko yun kay Treb. Bibigay ko kay Treb yung round 3. Pasensya na kay Eds, pero mas na tipuan ko kung paano kinonstruct ni Treb yung round 3 niya. Nagustuhan ko yung performance ni Treb sa round 3 compare sa rounds 1 and 2 na sobrang plain. Para sa akin, ang plain ng rounds 1 and 2 ni Treb eh. Tapos biglang round 3 biglang umangat eh. 'Di ba? Round 1, anin ko na lang, i-recall na lang natin. Round 1, tinabla ko yon kasi pareha silang agresibo. Sabi ko nga, 'di ba? Pareha silang agresibo. Round 2, binigay ko yon ng hindi siya slight edge, men. Malayo yung agwat nun. Binigay ko yun kay Ed sa score ng 9-7 kasi lumaylay si Treb doon. May stutter siya. Tapos si Eds naman consistent. Binigyan ko ng 9. Round 3, mas pumukpok si Treb. Mas naramdaman ko yung mga punto niya. Mas nagustuhan ko yung mga setups niya, yung mga verses na kinonstruct niya against sa Eds. Then kay Eds naman sa round 3, consistent eh. No, consistent naman si Eds. So actually almost tabla nga yung 1, 2, 3 ni Eds eh. Pwedeng 888. Pwedeng ganun eh. Pwedeng actually yung round 2, 'di ba? Sabi ko nga hesitant ako kung 9 ba or 8, 'di ba? Nagdadalawang isip ako. Pero nagkamap ako sa 9. Then round 3 ni Eds, malakas pa rin 'yon. Malakas pa rin 'yon, pero I think enough doon ang 8 puntos. Pero kay Treb ibibigay ko talaga yung round 3. Mas nagustuhan ko 'yon. Mas kung aggressiveness yung pag-uusapan, mas ramdam ko yung pagiging agresibo ni Treb. Mas nagustuhan ko kung paano dinideliver ni Treb yung nang may DN yung mga verses niya. So, yun lang yung pinaka-explanation. So, tabla. Round 1, tie. Round 2, Eds. Round 3, Treb. 'Di ba? So, halos parehas din sila ng score. Kasi 8-8 sa round 1. Ay, hindi siya tie. Putang, nakala ko tabla. Akala ko mag-overall performance tayo na vote, pero I think hindi to tabla. So, Treb and Eds. Ang ganda ng battle. Pero I think panalo si Eds sa scoring. So, ulitin natin. 8-8 sa round 1. 9-7 sa round 2. Then 9-8 sa round 3. So, Eds, meron siyang 8-9-8. That's 25 points. 25 points for Eds. Then kay Treb naman, meron siyang 8, meron siyang 7 and 9. So that's 24. 25 to 24. Kung sa per round natin titignan, round 1 tabla, 2 Eds, 3 Treb. So tabla, 'di ba? Kung per round tabla, pero sa scoring natin lamang si Eds doon. Siguro para sa akin yung performance nagkatalo kasi yung round 2 ni Treb may mga stutter, 'di ba? Kita niyo naman stutter siya doon. Putol-putol. Then kay Eds naman ayun yung pinakamalakas na round niya. So, ayun, that's it. Akala ko magiging tie yung score natin pero hindi pala. Kaya nag-react ako doon pero nung nakita ko yung total lamang si Eds doon. So, Eds ako doon. Strongest round ni Eds yung round 2. Strongest round naman ni Treb yung round 3. And yun, numbers don't lie and yun, Eds sa battle na to. Motus Battle League Ultimo 3. Kung nagustuhan niya, mag-standard sa pagpapera 100%. Yo Production, maraming salamat. Pero ang boto ng hurado 2-1. 2-1. Mag-ingay para kay Eds. Shoutout kay Treb. 2-1, tang ina. Pedestal 4 tournament, abangan nyo. Sige, shoutout kay Treb. Salamat sa na yan.
Shoutout syempre TBS Batangas United, kay OG Mad Mike, kay OG Bowdown, kay Boss G, tapos sa BS Edfield 3.2, kay Jan Michael Papa, kay SK Ronnie Rama, kay Gisedra, sa buong Bambolias gang. Yun, maraming salamat. Trev. Yo, salamat kay salamat din kay M-Site niya. Shoutout ko lang sa girlfriend ko na palagi nakasuporta, sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko. Yun, love you sa lahat. Yun, Insane Battles. Ang pinakandikit na round doon is yung round 1. Round 1, dikit talaga. Akala ko makukuha na ni Trev yung round 1 kasi yung kay Eds parang paangat siya eh. Kasi yung kay Trev, ang lakas agad tapos medyo lumaylay. Tama. Nung latter part ng round 1 niya. And then round 2, kita naman na kay Eds yun. Tapos yung round 3 naman, Trev. masasabi ko na mas nangibabaw yung mga punto ni Eds kumpara sa mga punchline ni Trev na hindi naman sa pag-ano medyo matagal din dumating. Pero props dun sa puwera lang si Eds at saka Eds sa puwera na wordplay ni Trev, tangan ng galing yun. 2-1, Eds. Okay. Don Rafael, ako yung isang bumoto kay Trev. Round 1, binigay ko kay Trev kasi round 1 yung maganda yung pinakita ni Eds, classic na Eds yun. Round 1 yung unang pinakamalakas na punchline ni Trev, tumama kay Paldogs. Pero regardless, nagamit niya yung hype nung punchline na yun para maibawi yung round 1 niya. So round 1 kay Trev, round 2 kay Eds, walang discussion, yun ang pinakamalakas na round. Yes, pinakamalakas yun. Talaga yung round na yun, definitely. Then round 3, sobrang dikit. Si Trev may 1-2 punch, si Eds medyo matagal, hindi naman sa tumagal. Nagsunod-sunod lang yung ilang 4 bars niya, tapos recency bias si Trev since siya yung huling bumata. And as a personal reference, ang lakas nung LeBron James no regard for human life, nostalgic nang dating nun sa akin. Yun ang nag-make na iboto ko si Trev. Plus yung recency bias niya pa rin talaga. 2-1 Trev, pero dikit. Congrats kayo. Okay. Yo, Pamoso. Binoto ko sa battle na yon si Eds. Round 1, binigay ko ng tabla. Feeling ko naman parehas lang sila ng quality ng sulat. Pero mas nakitaan ko lang din talaga ng linis si Eds at saka mas may conviction siya. Yun yung napagbasihan ko doon. Magaganda sana yung mga sulat ni Trev, mga angles niya. Pero si Eds kasi consistent from round 1 to round 3. Para sa akin, pinakamalakas nilang round ay yung round 3. Kasi parehas nagsalpuan ng punto doon. Pero mas malinis lang talaga na i-present ni Eds yung kanya. Pero props pa rin kay Trev. So, ayun ang naging boto ng mga judges. Wala tayong naging kaparehas na round 1 tabla. Ay, meron nata. Si Don Rafael ata yun. Pero, regardless, diba? Eds tayo doon and shoutout kay Eds, galingan mo, good luck, no, sa battle mo sa Sabado. Alam ko sa Sabado 'yon. Double check nga natin. Guys, ulitin ko lang kung napanood nyo tong review ko na to na tapos na yung wait nga, hanapin ko nga muna yun. Baka mali tayo ng flip top. sa Sabado nga. So, today is 27. So, sa Sabado, battle na ni Eds kay R-Zone. Hindi ko alam kung kailan nyo mapapanood tong vid na to, pero, yun. Kita-kits tayo sa next na review. At I think ayun na yung huling battle na re-review natin ngayong March. Then, pasok na tayo sa 1UP. Okay? So, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.